Magandang araw. Sa video na ito, tatalakayin natin ang financial sector na mahalagang bahagi ng economics na. Malalaman natin kung ano ito, paano ito gumagana, at bakit mahalaga ang bangko, pamahalaan at mamamayan sa daloy ng ekonomiya. Ben, naririnig ko lagi sa Econ Plus ang financial sector. Ano ba talaga ito? Ana, ang financial sector ay binubuo ng mga institusyong financial tulad ng bangko, kooperatiba at insurance. Sila ang namamahala sa mga nag-iimpok at sa mga nangangailangan ng puhunan. Ibig sabihin, kung nagbabudget at nag-iipon na rin ako ng allowance ko, bahagi na rin ba ako ng financial sector? Tama ka! Kung marunong ka mag-save at mag-budget, mas nagiging handa ka sa mga gastusin at emergencies. Ang pag-iimpok at tamang pagbabudget ay mahalagang gawain ng mamamayan sa pinansyal na sektor. Nakakatulong ito sa maayos na pamamahala ng kita at gastusin. Sa pamamagitan nito, nagiging handa ang isang tao sa pangangailangan at hindi inaasahang sitwasyon sa hinaharap. Okay, class, tapos na klase, pwede na kayo mag-umpisa. Sir, wait lang ako. Sir, ano po pa ng BSP kapag tumataas ang presyo ng biling? Ganito yan. Kapag mataas ang inflation, gumagamit kami ng contractionary policy. Tulad na pagtaas ng interest rate para mabawasan ang sobrang paggastos. Doon na pumapasok ang extensionary policy. Binababaan ang interest rate at pinapataas naman ang paggastos ng pamahalaan. Oo, ang kasa ay bahagi ng fiscal policy. Kapag binawasan ang buwis, mas marami ang magagastos ng mamamayan. Kapag tinaasan, mababawasan ang paggastos para makontrol ang inflation. Sa kabuuan, ang BSP at pamahalaan ay nagtutulungan upang mapanatili ang balanse ng ekonomiya. Ang sama-samang pagkilos na ito ay mahalaga sa pagtiyak ng isang matatag at maunlad na bansa. Magandang araw. Gusto ko po sana mag-ipon ng pera para sa future. Magandang araw din. May namang pag-ipon kapag may savings ka, mas hindi ka agad maapektuhan ng pagtaas ng presyo ng bilihin o inflation. Inflation din po ba yung pagtaas ng presyo? Oo, kapag masyadong maraming bumibili kaysa sa supplies, tinatawag itong demand pull. Kapag naman tumaas ang gastos sa produksyon tulad ng kuryente o langis, tinatawag itong cost push. Kailangan ko po ng loan para palaguin ang aking negosyo, pero tumaas na ang presyo ng raw materials. Iyan ang halimbawa ng cost push inflation. Ang bangko ay tumutulong sa pamamagitan ng pautang para magpatuloy ang Kapag may ipon, masanda tayo kahit may inflation. Bilang negosyante, mahalaga ang tamang pag-loan at pag-unawa sa epekto ng buwis at interest rate. At bilang pamahalaan, mahalaga ang tamang fiscal at monetary policy. Ngayon alam mo na ang financial na sektor ay isa sa susi sa ekonomiya. Sa pamamagitan ng pag-iimpok, paggastos at pamamahala, mas uunlad ang ating bansa.